Sandra, huwag ka na magalit. Alam mo, makakabawi na ako sa'yo. Marami na akong pera ngayon. Mabibigay ko na lahat ng pangangailangan mo, pati ng mga anak natin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na ako gagawa ng kalokohan. Kaya sumama na ulit kayo ng mga bata sa akin. Mag-asawa tayo, di ba? Nababaliw ka na. Naririnig mo ba ang sarili mo? Asawa? Hindi ka na nahiya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Wala ka man lang ni katiting na konsensya at pagsisisi. Lumayas ka. Hindi ka namin kailangan. Ha? Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Tama na! Tigilan mo na ako! Kulang na kulang pa yan para sa mga lalaking halangang kaluluwa na katulad mo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo para pagsamantalahan ang anak ko. Ayan, gamitin mo ang gunting na yan para kitilin ang sarili mong buhay. Taon 2005, Bicol. Bandang 6:00 ng umaga, araw ng Sabado, abala ang mag-asawang sina Roy at Vilma na noon ay pupunta sa palayan. Binabayaran sila ng may-ari ng 200 kada araw. Kapag walang kumukuha sa kanila para magtrabaho, gumagawa naman sila ng lubid na yari sa bunot ng nyog. Yun din ang isa sa pinagkakakitaan ng mga tao sa kanilang lugar. Mayroon silang 7 anak at ang panganay nilang lalaki na sana ay makakatulong na ay maaga namang nakabuntis. Nagsasama na ang mga yon sa isang maliit na bahay na itinayo malapit lamang sa kanilang mga magulang. At kung minsan ay sa kanila rin yon umaasa. Sa laki ng pamilyang nabuo ni na Roy at Vilma, hindi sapat ang kanilang kinikita araw-araw. Kapos sa pagkain, mayroon maliit na lupang sakahan ang mag-asawa. Doon ay pilit nilang pinagbubungkal ng lupa ang kanilang mga anak upang magtanim ng kamoteng kahoy at iba pa na pwedeng ibenta nila sa sentro at pantawid na rin ng gutom kapag wala silang bigas. Hindi matugunan ang pangangailangan ng mga bata sa paaralan. Nang pumasok pa ang mga yon sa eskwela ay tinitiis na lamang nila ang gutom. Walang maayos na uniforme at sira-sira na rin ang mga tsinelas. Di kalaunan, pinatigil na lamang ni Mang Roy ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Bukod tanging si Sandra na lamang ang nagmatigas at ipinagpatuloy pa rin ang pag-aaral sa kabila ng kakapusan nila sa pera. Si Sandra ang pangalawang anak at nag-iisang babae sa 7 magkakapatid. Pilit na tinitiis ang gutom at pangungutya ng kanyang mga kaklase. Sa edad na 15 taong gulang ay nasa 2 taon pa lamang siya sa high school dahil sa patigil-tigil at napag-iwanan na ng kanyang mga kaedaran. Sandra, ikaw nang bahala dito sa bahay. May isang takal pa naman dyan ng bigas. Maglugaw ka na lamang para may kakainin kayo ng mga kapatid mo. Paano ho kayo? Kumain na po ba kayo? Yung sinain ko kanina. Nag-almusal na kami ng tatay mo at yung tira ay baon na lamang namin para may kakainin kami mamayang tanghali. Basta ikaw nang dumiskarte kung paano mo pakakainin yung mga kapatid mo, ha? Mamaya pa tayo makakabili ng bigas. Papuntahin mo ang kapatid mo sa bukid at paghanapin mo ng pwede nating pang-ulam mamayang gabi. Baka malalaki na yung bunga ng langka doon. Sige po. Siya nga po pala, Nay. Pwede po ba akong makahingi ng 100? Meron po kasi akong kailangan bilhin ng mga gamit para sa proyekto namin. Malapit na daw po kasi ang pasahan. Bawal daw pong mahuli ng pagpasa, sabi ng teacher namin eh. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay agad namang dumugtong si Mang Roy. Ano na naman yung hinihingi mo sa nanay mo, ha? Hayaan mo na, project niya naman yun sa school. Baka mamaya makahiram ako. Yan, manghihiram na naman. Ang dami-dami pa nating utang na hindi nababayaran, tapos mangungutang ka para lang sa sariling kagustuhan ng anak mo. Problema sa'yo, masyado mong pinagbibigyan niya si Sandra eh. Pasasaan ba't mag-aasawa rin naman niya katulad ng kuya niya?
Sayang lang ang gasto sa pag-aaral niyan. Tay, hindi naman po ako tutulad kay kuya. Gusto ko po talaga makatapos para makahanap ako ng maayos na trabaho. Gusto ko lang naman na makatulong sa inyo. Kung gusto mo talagang makatulong, tumigil ka na sa pag-aaral mo. Tumulong ka na lang sa amin ng nanay mo na magtanim sa palayan, mag-araro, o di kaya magtrabaho ka na lang bilang kasambahay nang hindi nagugutom yung mga kapatid mo. Para saan, Tay? Para katulad nyo? Wala rin kaming marating sa buhay. Bastos ka! Yan ba natututunan mo sa school? Ang sagot-sagutin ako? Mula ngayon hindi ka na papasok. Tumigil ka na sa ilusyon mo na makakatapos ka ng pag-aaral at makakawala sa lintik na kahirapang ito. Subukan mo lang suwayin ako at hindi lang yan ang mapapala mo sa akin. Tama na, Roy. Mahuhuli na tayo sa trabaho. Ako nang kakausap kay Sandra. Ang aga-aga naman ang init-init agad ng ulo mo. Nanlilisik ang mga mata at dinuduro pa ni Mang Roy si Sandra bago lumabas ng bahay. Patuloy naman sa paghagulhol ang dalaga habang nakasilip lamang ang mga kapatid nito sa pinto nang may katamtamang laki ng silid tulugan. Nakaramdam sila ng awa para sa kanilang nag-iisang kapatid na babae. Gamutin mo na lamang yung pasa mo sa mukha. Ay, ikaw naman kasi, sumagot ka pa. Alam mo namang napakabilis ng kamay ng tatay mo kapag mainit ang ulo niya. Tumigil ka na sa kakaiyak. Ay, mas makakabuti siguro kung sundin na lang natin ang tatay mo kesa naman masaktan ka pa niya. Sige na, mag-asikaso ka na at baka maghanap ng pagkain ng mga kapatid mo. Hindi na lamang umimik pa si Sandra. Gustong-gusto niya nang sumabog sa sama ng loob nung mga oras na yun. Sa dinami-dami na magiging magulang ko, bakit kayo pa? Sana hindi niyo na lang ako pinanganak. Kahit anong mangyari, gagawa ako ng paraan para takasan ang letseng buhay na to. Hindi ako magiging katulad niyo. Walang pangarap sa buhay at hindi kayang magpakamagulang. Tumayo si Sandra mula sa pahabang upuan na yari sa kahoy, sabay nagpunas ng kanyang luha. Tiningnan niya ang kanyang muka sa isang basag na salamin na nakadikit sa dingding na yari sa kawayan. Nakita niya ang bakas ng kamay at kapulahan ng kanyang muka dahil sa malakas na sampal na kanyang natamo. Lalo lamang bumuhos ang mga butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, isa-isa namang nagsilabasan ang kanyang mga kapatid mula sa silid tulugan at yumapos ang mga yon sa kanyang likuran. Sinaktan ka na naman ni tatay, ate. Ay, ayos ka lang? Okay lang ako. Sanay naman na ako. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maging maayos ang buhay natin. Basta kung sakali man, ikaw nang bahala sa mga kapatid natin, Toto, Kapag nakaalis ako sa bahay na to, pipilitin ko maging maganda ang buhay ko. Tapos babalikan ko kayo. Kukunin ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni ate, Ate, baka mas lalo ka lang mapahama kapag ginawa mo yan. At saka, saan ka naman pupunta? Kahit saan. Basta, sa malayo at hindi nila ako mahanap. Ate, magpalamig ka lang din muna. Tsaka, paano na kami kung iiwan mo kami? Baka mamaya, kami naman ang laging pag-initan ni tatay. Kailangan natin makipagsapalaran. Basta tandaan nyo, lahat ng gagawin ko ay para din sa inyo. Babalik ako kahit anong mangyari. Tandaan mo yan, Toto. Isang mahigpit na yakap at hinagkan ni Sandra ang kanyang mga kapatid bago nagtungo sa kusina at nagluto ng lugaw. Sinaid niya ang laman ng lata ng biskwit na nagsisilbi nilang lagayan ng bigas. Lagi na lang tayong naglulugaw sa tanghali, samantalang si tatay lagi may ulam at lagi may kanin. Pagtsagaan na lang natin yan. Kailangan niya rin naman yon dahil maghapon sila magtatrabaho sa palayan. Okay na to, kaysa wala tayong makain ngayon. Mamaya, pumunta kayo sa bukid at manguha kayo ng pwede nating panghapunan. Hindi natin alam kung bibili sila ng bigas o hindi. Kapag umuwi sila nang wala tayong pagkain, kasalanan pa natin yun. Baka sabihin ni tatay, hindi talaga tayo gumagawa ng paraan para mabuhay. Mabuti pa, magsiligo na muna tayo. Hindi pa naman nakaluto si ate. Sakto, pagbalik natin makakakain na tayo. Sige na, sumunod na kayo sa kuya ninyo. Mag-iingat kayo at baka mahulog kayo sa balon, ha? Toto, ikaw na magsalok ng tubig para sigurado. Huwag makulit doon, ha? Sige po, ate.
Tara, magdala kayo ng timba at tabo. Sinundan pa ni Sandra ng tingin ang kanyang mga kapatid na noon ay papalabas na sa kanilang tarangkahan. Sabay na pabuntong hininga ang dalaga at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pagkatapos niya magluto ng lugaw na ginisa lamang sa sibuyas at bawang na walang ibang sahog, bigla namang dumating ang kanilang panganay na kapatid na si Emong. "Oh, mag-isa ka lang dito? Nasaan si nanay tsaka yung mga kapatid natin?" Umalis na si nanay at tatay, may trabaho sa palayan. Nasa balon naman yung mga bata, naliligo. "Ano niluluto mo? Bango ah. Sandukan mo nga ako, wala pang pagkain sa bahay. Tsaka, hatiran mo din ang ate mo ng pagkain. Kakain muna ako, ha?" Kuya, ano kasi? Kulang na nga ng isang takal yung nilugaw ko. Pagkakasyahin lang din namin hanggang mamayang tanghali. Hindi pa kasi... Aba, nagdadamutan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo na parte pa rin ako ng pamilyang to. Kaya kung anong pagkain dito, pagkain ko rin. Kaya kainupa ka ni tatay, saksakan ka ng tigas ng ulo eh. Sabagay, kapatid naman talaga kita. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako magiging katulad mo. Uy, ang yabang mo naman. Wala ka pang napapatunayan, ganyan ka na? At wala nang nagawa si Sandra para pigilan ang kanyang kuya Emong. Kumuha siya ng malaking mangkok at nagsalin ng lugaw habang pangisi-ngisi na tila ba inaasar pa siya ng kanyang kuya. Pagkatapos ay agad na rin yung umalis. Napakuyom na lamang ng kamao ang dalaga dahil sa pagpipigil ng kanyang inis sa kanyang kuya. Nang makaalis na si Emong, ilang minuto lamang nagsidatingan na rin ang kanyang mga kapatid. Naglagay na siya ng mangkok sa mesa at pinaghainan ang mga bata na noon ay nagbibihis pa lamang. Halina kayo, kain na! Nagunahan pa ang mga yon papunta sa kusina, kaya naman natawa si Toto sa mga maliliit pa nilang kapatid mula sa edad na 9 at ang bunso nila ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Ikaw ate, sumabay ka na sa amin. Kumain na ako kanina pagkatapos ko magluto. Sige lang, kain lang kayo. Meron pa dito. Sigurado ka bang kumain ka na, ate? Oo nga. O siya, maiwan ko na muna kayo ha. Maglalaba muna ako at napakarami nating labahin. Basta maya-maya pumunta kayo ng bukid para maaga rin kayo makauwi. Kahit anong gulay na pwede nating lutuin mamaya magdala kayo ha. Mag-iingat din at baka may ahas doon. Huwag niyo na isama si Tonton at Bunso at sobrang init. Marunong naman yan maiwan dito. Tonton, Bunso, dito lang sa loob ng bahay ha. Maglaro lang kayo dito. Oh, sige na. Aalis na ako. Magpakabusog kayo. Tumango na lamang ang mga bata habang humihigop ng kanilang lugaw. Bit-bit ang isang malaking palanggana at timba na punong-puno ng mga labahin ay tumungo yun sa balon. Sakto namang pagdating niya ay naroon si Eric, ang isa sa matalik niyang manliligaw. Nasa 8 taon ang pagitan ng kanilang edad. Agad namang kinuha nito sa kanya ang mabibigat niyang daladala. Bakit hindi ka nagpatulong kay Toto? Kaya ko naman kasi. Huwag mo akong kukulitin ha. Wala ako sa mood para makipagkulitan ngayon. Teka, ano nangyari dyan sa mukha mo? Sinaktan ka na naman ni Mang Roy? Gago talaga yung tatay mo. Wala talagang awa. Okay lang ako. Mawawala din naman yan. Kasalanan ko rin naman dahil sinagot ko siya. Ay, tsaka huwag ka na kasing nakikialam sa buhay ko. Nakakairita ka naman eh. Nakakairita raw. Ikaw rin. Kapag nakaalis na ako dito sa baryo natin, mamimiss mo rin ako. Aalis ka? Oo, may papasukan akong bagong trabaho. Medyo mapapalayo ako sa iyo pero mas maraming oportunidad doon. Mas malaki rin yung sahod kesa magtiyaga ako sa pangingisda at pagtatanim sa bukid. Marami ka bang kakilala doon? May ilang kamag-anak doon ng nanay ko, pero tiyuhin kong nagrekomenda sa akin sa trabaho. Alam mo, kung papayag ka lang na magsama na tayo, hindi ka na mapapagod. Ako na magtatrabaho para sa atin. Pwede ka pa rin mag-aral, tutulungan kita. Ipaparanas ko sa iyo ang buhay prinsesa. Utot mo, prinsesa ka dyan. Ay, pero teka, seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Hindi mo ba ako niloloko?
Baka iniisip mo na pwede mo akong utuin dahil mas bata pa ako kaysa sa'yo, ha? Hindi ko gagawin sa'yo yan, Sandra. Alam kong malayo ang agwat ng edad natin, pero sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Hindi na rin ako natutuwa na lagi ka nalang sinasaktan ng tatay mo. Kapag sumama ka sa akin, magiging maayos ng lahat. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Dahil sa mga sinabi ni Eric, tila nabuhayan ng loob ang dalaga. Yun na lamang ang nakikita niyang paraan upang makaalis sa lalong madaling panahon. Mahigit 1 taon na ring nanliligaw sa kanya ang binata, kaya naman nakikita niya kung gaano kapursigido yon. Nakikita niya rin sa mga ikinikilos at sinasabi nito ang sinseridad. Sige, Eric, sasama ko sa'yo. Ha? Talaga? Oo, pero sa isang kondisyon. Tuparin mo lahat ng pinangako mo at sinabi mo sa akin. Oo, hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong yan. Mahal kita, at ang gusto ko lang naman ay matulungan ka na makabangon sa hirap ng buhay. Yun din naman ang gusto mo, hindi ba? Hindi ko to gagawin para sa sarili ko, ha? Kailangan kong makapagtapos at magkaroon ng maayos na buhay. Babalikan ko mga kapatid ko. Ayaw kong habang buhay na lang din silang maging sunod-sunuran sa kung anong sasabihin at gusto ni tatay. Kinagabihan, habang naghahapunan ang buong pamilya ay napansin ni Aling Vilma na tila ba malalim ang iniisip ng kanyang anak na si Sandra. Bahagya niya pang tinapik yun sa braso dahil masama na naman ang tingin ni Mang Roy sa dalaga. Kumain ka na, mga anak. Sige na, kain lang ng kain at marami tayong kanin ngayon. Buti naman at may nakuha kayong ulam, Toto. Opo, Nay. Pagod na ho kasi si ate. Ang dami niya hong nilabhan kanina. Kaya naman pala tulala. Abay, nakakahiya naman. Mukhang pagod na pagod nga. Ganyan talaga kapag ayaw sanayin ng sarili sa hirap. Ipinipilit ang mga imposible. Ambisyosa at hindi marunong makontento sa buhay. Masyadong nagmamagaling. Roy, tama na. Nasa harapan tayo ng pagkain. Sige ho, mamaya na lang ho pala ako kakain. Busog pa ho ako. Kita mo na? Bastos talagang ugali ng anak mo eh. Nag-iisang babae pero saksakan ng... Ay, sige. Ubusin nyo na yan, mga anak. Huwag kayong magtitira kahit kakarampot. Dapat sa mga ganyang walang modo, ginugutom para madala. Makalipas ang 3 araw, bandang 3:00 ng umaga, bumangon si Aling Vilma para umihi. Sinilip niya ang magkakapatid sa kabilang kwarto. Tulog na tulog ang mga yon. Pagkatapos ay iginawi niya naman ang tingin sa papag sa may sala kung saan doon natutulog si Sandra. Wala doon ang dalaga, kaya naman ginising niya si Toto. Toto, nasaan ang ate mo? Ano po yun, Nay? Nakakagulat naman ho kayo. Nasaan ang ate mo? Bakit wala siya sa higaan niya? Ho, hindi ko po alam. Baka naman po umihilang, Nay. Tumayo si Toto at tiningnan ang mga gamit ng kanyang ate. Nawawala ang may katamtamang laki ng bag na ginagamit noon sa eskwela, pati na rin ang medyo maayos niyang mga damit. Nay, mukhang tinutuon niya nga ho yung sinabi niya noong nakaraang araw. Lumayas na nga ho si Ate Sandra. Diyos ko naman, saan naman siya pupunta? Nagtungo si Vilma sa silid nilang mag-asawa at agad na ginising si Roy. Roy, gumising ka. Kailangan nating hanapin si Sandra. Lumayas na yata. Wala ang mga damit niya. Pambihira naman talaga, oo. Wala na bang alam gawin niyang anak mo kundi bigyan tayo ng sakit sa ulo? Hayaan mo siya. Bakit mo hanapin? Lumayas ka, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya nang sumunod sa mga magulang niya. Roy naman, ikaw naman kasi masyado kang masakit kung magsalita sa anak mo. Sinasaktan mo pa siya. Nag-iisang babae natin yon tapos... Wala kang pakialam. Tsaka pwede ba, huwag mo nga akong sisihin sa katigasan ng ulo ng anak mo. Kahit saan siya pumunta, wala rin mangyayari sa buhay niya. Pwede mo naman kasi siyang kausapin ng maayos. Lahat naman kasi dinadaan mo dyan sa init ng ulo mo eh. Kapag nagagalit ka, sinasaktan mo siya. Maraming beses mo na siyang pinagbuhatan ng kamay. Tinuturoan ko lang siya ng leksyon. Ikaw may kasalanan dahil kinukonsinti mo. Kaya lumaki ang ulo nun eh. Tama naman kasi ang anak mo.
Ano ba masama sa pag-aaral niya kung yun ang nakikita niyang paraan para gumanda ang buhay niya? Siguro hindi naman naaabot sa ganito kung sinuportahan lang natin siya sa pag-aaral. Sinuportahan? Kapos na kapos nga tayo sa pang-araw-araw na pagkain tapos ipipilit niya pa yung gusto niya. Gusto ko lamang tanggapin niya na ang katotohanan na mahirap lang tayo at hindi natin siya kayang pag-aralin. Wala tayong pera. Ganun kasimple yun. Mahirap bang intindihin yun? Pwede na siya magtrabaho kung gugustuhin niya. Makasarili lang siya. Sarili niya lang ang iniisip niya. Napailing-iling na lamang si Aling Vilma na lumabas sa kanilang silid at nagpatuloy sa paglabas sa kanilang bahay. Humihikbi yun at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang ipinagdarasal ang kanyang anak. Anak, kung nasaan ka man ngayon, gabayan ka sana ng Diyos. Mag-iingat ka at sana'y matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Gaano man katagal, hihintayin ka ni nanay. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko dahil wala akong magawa para maipagtanggol ka sa tatay mo. Sumunod naman si Toto sa kanyang ina at niyakap yon ng mahigpit. Samantala, sakay ng tricycle ay ramdam na ramdam pa rin ni Sandra ang kaba. Naghahalo ang kanyang emosyon nung mga sandaling yon. Ngunit sa mga oras na yon ay sigurado na siya sa kanyang naging pasya. Manong, dyan na lang po ako sa may kanto. Sigurado ka, iha. Masyado pang madilim at delikado. Alanganing oras pa para bumiyahe papuntang bayan. Baka wala pang dumaan na jeep. O kung meron man, siguradong punuan yan. Wala ka pa namang kasama. Wag ho kayo mag-alala. Maya-maya lang ho, nandito na yung kasama ko. Dito po kasi kami magkikita. Tumango na lamang ang tricycle driver at agad na ring umarangkada papaalis. Hindi pa man gaanong nakakalayo ay natanawan naman noon ang motor na paparating. Habang papalapit ay natitiyak niya na si Eric na yon. Mabuti naman at marunong siyang tumupad sa usapan. Ay, alam kong maiintindihan ng mga kapatid ko kung bakit ko to nagawa. Agad namang huminto sa kanyang tapat ang motor ng binata. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Yung tricycle na nakasalubong mo kanina, yun yung sinakyan ko papunta dito. Pasensya ka na. Kung pwede lang sana kitang iangkas mula sa bahay niyo, ginawa ko na. Kaya lang, baka may makakita sa atin. Maigi nang walang nakakaalam na magkasama tayo. Tama ka. Ayaw ko rin malaman nila na sumama ako sa'yo at baka pagpiestahan pa tayo ng mga tsismosa. Akin na yung bag mo. Dito ko na lang ilalagay sa may harapan para hindi ka mahirapan. Yan. Sige na, umangkas ka na. Dahan-dahan at baka mapasukan ng tambutso. Maingat niya namang inalalayan ang dalaga hanggang sa makaangkas yun. Mahigpit na humawak si Sandra sa bewang ni Eric. Yun ang unang pagkakataon na makakaangkas siya sa motor kaya dumoble ang kanyang kaba na nararamdaman. Natatakot ka, ano? Huwag kang mag-alala. Maingat ako magpatakbo. Magdodoble ingat pa ako dahil kasama kita, syempre. Hindi ako makakapayag na may mangyari masama sa napakaganda kong kasintahan. Kasintahan agad? Hindi pa naman kita sinasagot, ah. Di ba nga sumama ka na sa akin? Ako nang bubuhay sa'yo. Magpapaaral at magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Kaya, oo na, pero may isa lang sana akong gustong hilingin sa'yo. Gusto ko kasing makasiguro na makakatapos ako ng pag-aaral, kaya huwag kang mag-alala. Malaki ang respeto ko sa'yo. Hindi ako magiging mapilit sa mga bagay na hindi ka pa handa at hindi mo gusto. Masaya na ako na magkasama tayo at matulungan kitang abutin ang mga pangarap mo. Hindi kita pababayaan, Sandra. Naging panatag naman ang kalooban ni Sandra dahil sa mga narinig niya mula sa lalaki. Madilim pa rin sa kalsada at mangilan-ngilan pa lamang ang mga sasakyan na kanilang nakakasalubong. Mahigit 3 oras ang kanilang binyahe bago nakarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Idinaan na lamang nila yon sa masayang usapan. Samantala, nang makarating sila sa bahay ng tiyuhin ni Eric sa isang lalawigan din sa Bicol ay lagpas 5:00 na ng umaga. Ipinarada ni Eric ang kanyang motor sa harap ng tarangkahan ng bahay.
Agad namang napabalikwas si Mang Ador at nagmamadaling lumabas. Agad na tumungo sa kusina para magmumog at maghilamos. Chong, nandito na po kami. Sandali lang, nariyan na. Agad na binuksan noon ang pinto at lumabas ng bahay na abot tainga ang pagkakangiti. Eric, ang paborito kong pamangkin. May kasama ka pala. Nag-asawa ka na? Hindi pa po, Chong. Girlfriend ko pa lang po si Sandra. Sandra, si Theodore, kapatid ng tatay ko. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, iha. Ay, sige na. Tumuloy na kayo sa loob. Dumiretso na kayo dun sa kabilang kwarto. Nilinisan ko na yung kahapon. Chong, pwede po bang dun na lang ako sa kwarto nyo at si Sandra na lang ho dun sa kabila? Ay, oo naman. Sige na, ilagay mo na yung mga gamit nyo doon. Kaya lang ay huwag ka magrereklamo sa gabi dahil daig ko pang generator sa lakas humilik. Pero hindi naman ako nananapak kapag tulog. Minsan lang kapag medyo nakainom. Natawa na lamang sina Eric at Sandra sa sinabi ni Mang Ador bago tuluyang pumasok sa kani-kanilang silid. Sinundan naman ni Mang Ador ang kanyang pamangkin, sabay isinara ang pintuan. Eric, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Nagtanan ba kayo ni Sandra? Oho, parang ganun na nga po. Kailangan ko hong gawin to. Isa pa, gustong-gusto niya hong makawala sa tatay niya. Bukod sa hindi siya kayang pag-aralin, nananakit pa. Buti nga ho, nakumbinsi ko siyang sumama dahil kung hindi, wala talagang mangyayari sa buhay niya. Ay, sigurado ka bang hindi ka malilintikan sa mga magulang niyan? Ako ang kinakabahan sa'yo. Wag ho kayong mag-alala, Chong. Wala naman hong nakakaalam na magkasama kami at kung nasan kami ngayon. Chong, pansamantala lang ho kami dito. Kapag nakahanap ho kami ng malilipatan na mas malapit sa trabaho, doon na lamang po kami para nababantayan ko siya. Mahal na mahal mo, ano? Siyempre naman, Chong. Tsaka, matagal ko rin hong hinintay ito. Yung makasama at maalagaan ko siya. Gusto ko siyang tulungan na maabot ang pangarap niya. Gustong-gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Ay, tama yan. Masyado pang bata yung nabingwit mo, kaya pag-aralin mo muna. Kawawa naman. Ganun talaga. Wala tayong magagawa dahil ang mga anak ay hindi naman maaaring pumili ng magulang. Iparanas mo na lamang sa kanya ang suporta na hindi niya nakuha sa kanyang mga magulang. Sa loob ng 1 buwan, doon muna sila nakituloy kay Mang Ador at nang magsimula ng magtrabaho si Eric sa isang malaking pwesto ng electrical supplies, agad naman na silang lumipat sa isang apartment na malapit lamang sa pinagtatrabahuhan nito. Hanggang sa matuto na rin yung mag-repair ng ilang mga kagamitan sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Malaki ang kita, kaya naman sobra-sobra yon para sa kanila ni Sandra. Agad din nilang inasikaso ang pag-aaral ng babae. Bilang transfer student ay maraming hinabol ang dalaga para makasabay sa kanyang mga bagong kaklase sa isang private school. Naging maayos ang pagsasama nila sa iisang bubong. Nagbuhay prinsesa si Sandra na ni minsan ay hindi niya pa naranasan. Bagamat masipag sa mga gawaing bahay at sa pag-aaral ang dalaga, ay lalo lamang napamahal si Eric sa kanya. Gayon din si Sandra na tuluyan ng nahulog ang loob sa binata. Nang makatapos ng high school sa edad na 19 na taong gulang, ay agad naman silang nagpasya na ipagpatuloy nito ang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Business Management. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdalang tao ang dalaga. Ngayong buntis ka na, hindi makakabuti kung lagi kang mapapagod. Mahal, huminto ka kaya muna sa pag-aaral. Ha? Sayang naman, ilang buwan nilang matatapos ng second semester. Kaya ko naman at hindi naman masela ng pagbubuntis ko. Ay, wag na matigas ang ulo. Ikaw lang naman ang iniisip ko Maigi na yung nakakasiguro tayo. Buti sana kung malapit lang dito ang school mo. Hindi naman kita mahatid at masundo. Alanganin yung pasok mo Pero kaya ko naman kasi. Ano ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Bakit matat-natat kang pumasok? Baka naman may iba ka ng dahilan kaya gustong-gusto mong ituloy ang pag-aaral mo. Ayan ka na naman
Ang sabihin mo, pinaiiral mo na naman yung pagiging seloso mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala namang ibang nagkakagusto sa akin at isa pa, alam ko sa sarili ko na ikaw ang mahal ko. Tsaka buntis na ako, diba? Sa tingin mo may magkaka-interes pa sa akin? Huwag mong binibilog ang ulo ko Kailan pa ba kita ilalayo sa tukso kapag nandyan na? Sandra, natatakot lang naman ako para sa atin. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita pababayaan Alam ko hanggang ngayon iniisip mo pa rin ang mga kapatid mo. Hayaan mo, sisiguruhin ko na matutulungan mo pa rin sila kahit hindi ka makapagtapos ng pag-aaral o kahit wala kang trabaho. Sa ngayon, mas kailangan ka ng anak natin. Kaya huwag naman sana matigas ang ulo mo. Labag man sa kalooban ni Sandra, ngunit wala siyang magawa. Sinunod niya na lamang ang kagustuhan ni Eric hanggang sa nasundan pa ng dalawa ang kanyang pagbubuntis. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at 2 magkasunod na babae. Nawala na sa isip ni Sandra ang pag-aaral at naging abala na siya bilang ina at asawa ni Eric. Naikasal na rin sila nang minsang magkaroon ng kasalang bayan sa kanilang lugar. Nanatiling masipag sa pagtatrabaho si Eric upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Lalo na nang magkasakit ang kanilang panganay na si Drake nang ito ay nasa unang taon sa elementarya. Mayroon yung kondisyon sa kidney, kaya naman kailangan nung sumailalim sa dialysis. Dahil doon, nagkanda patong-patong na ang utang ni Eric sa kanyang amo at maging sa isang kilalang tao na nagpapautang sa kanilang lugar. Dahil sa patong-patong na utang ay nagiging iritable na ang lalaki lalo na sa kanyang asawa na si Sandra. Ano, wala na namang ulam? Hindi ka man lang gumawa ng paraan kahit mangutang ka man lang muna ng sardinas sa tindahan? Mahal, pasensya na, nasanay lang ako na ikaw ang bumibili ng ulam Huwag ka na magalit, bibili na lang muna ako sa tindahan. May naitabi pa naman akong pera dito. Napakain ko naman na ng oatmeal si Drake. Siya nga pala, sa susunod na linggo ulit yung dialysis niya. Pwede ba? Pagpahingahin mo naman muna ako. Di mo ba nakikita kararating ko lang? Gutom at pagod pa ako pero problema na naman ay binubungad mo sa akin. Buisit na buhay to. Napabuntong hininga na lamang si Sandra sabay lumabas ng bahay. Pilit niya namang inintindi ang kanyang asawa dahil inisip niya na baka nga pagod lamang yon sa trabaho. Nang bumalik siya ay agad na silang kumain ng hapunan. Habang kumakain, napapansin ng babae ang pagkabalisa ni Eric. Mahal, kung may problema, pwede mo namang sabihin sa akin. Baka sakaling makatulong ako sa'yo para gumaan yung... Makatulong? Sige nga. Paano mo ako matutulungan? Ano bang alam mo maliban sa humingi ng pera? Maliban sa umasa sa akin sa lahat ng... pesteng buhay to. Sinusumbatan mo ba ako? Eric, kagustuhan mo lahat ng to. Alam mo naman na mula umpisa gusto ko makatulong. Gusto ko rin magtrabaho para matulungan ka pero ayaw mo. Sinusunod ko lang naman kung anong gusto mo dahil ayoko mag-away tayo Nung magkasakit si Drake, sa kanya na lang umikot ang buhay ko, pati dun sa 2 nating anak. Akala mo ba madali yon? Oo, ikaw nagtatrabaho pero wala kang alam sa pinagdaraanan ko. Hindi mo alam kasi pakiramdam mo, ikaw lang ang may karapatang mapagod. Agad namang lumapit kay Sandra ang 2 bata na nasa edad 5 at 2 taon na noon ay umiiyak dahil sa pag-aaway ng kanilang mga magulang. Agad namang pinatahan ni Sandra ang mga bata at pinataob naman ni Eric ang pinggan nito sa mesa na noon ay may laman pang pagkain. Lumabas yun ng bahay at nagpahangin. Lalo lamang natakot ang 2 bata at lalong humigpit ang kanilang pagkakayakap sa kanilang ina. Samantalang nagngingilid naman ang luha ni Darwin habang nasa kanyang silid. Batid niya na nahihirapan na ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Tahan na mga anak. Pasensya na. Pagod lamang ang tatay nyo. Sige na, ubusin nyo na yung pagkain ninyo. Gusto nyo ba? Subuan na lang kayo ni nanay? Matapos mapakain ang 2 bata, ay agad niya na ring nilinisan ang mga katawan noon, sabay pinalitan ng damit bago matulog. Pinuntahan naman ni Sandra ang may sakit na anak
at hinagkan yon sa kamay at pisngi. Mahal na mahal ka ni nanay, anak, ha? Magpagaling ka na. Pero kung talagang nahihirapan ka na, matatanggap ko naman eh. Ayaw kong isipin na mawawala ka, pero hindi ko na rin kayang nakikita kang nagkakaganyan. Nanay, umiiyak po ba kayo? Okay lang po ba kayo, nanay? Sorry po, dahil sa akin, lagi na lang po kayong nag-aaway ni tatay. Anak, hindi. Hindi totoo yan. Sige na, matulog ka na. I love you, anak. Mahal na mahal din po kita, nanay. Ayaw ko na pong napapagod at nahihirapan kayo dahil sa akin. Parang nadudurog ang puso ni Sandra habang umiiyak ang kanyang anak. Pinahid niya ang luha noon sabay niyakap ng mahigpit. Isang araw, bandang 8:00 ng gabi, habang naglalakad si Eric mula sa kanyang trabaho ay ramdam niya ang kaba at kakaibang bigat ng kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Nang makarating yun sa kanilang bahay ay may ilang kapitbahay nila ang naroon at nababakas ang lungkot sa mga mukha nito. Anong ginagawa niyo dito? May problema ba? Pumasok ka na sa loob. Kailangan ka na mag-iina mo. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng inyong anak. Agad niyang nabitawan ang kanyang bag at pagkapasok ay nadatnan niya si Sandra na nakayakap sa katawan ni Drake na noon ay wala ng buhay. Hinila niya ang kanyang asawa mula sa pagkakayakap sa bata, sabay pumalit yon sa pwesto at walang kasing lakas na napahagulhol. Hindi mo ako pwedeng iwan, anak ko. Drake, anak, gumising ka. Bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal ka ni tatay. Eric, tanggapin na lang natin. Alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo at kung gaano mo kamahal ang anak natin, pero kailangan niya lang magpahinga. Hirap na siya sa sakit niya. Panahon na para... Hindi mo alam ang sinasabi mo. Dugot pawis ang pinuhunan ko para mabuhay ang anak natin, tapos mawawala lang siya. Alam mo, kasalanan mo to eh. Hindi sana mangyayari to kung hindi ka pabayang ina. Wala ka talagang kwenta. Wala kang karapatan para sabihin yan. Alam ng Diyos kung gaano ako nagsakripisyo para sa mga anak natin, para sa pamilyang pangarap mo. Tinalikuran kong sarili ko mula nang magkaanak tayo. Ginawa kong lahat. Naging mabuti akong ina. Kaya wag na wag mo sasabihin yan. Eric, Sandra, ano ba naman kayo? Sa harapan talaga ng patay mag-aaway kayo? Mabuti pa asikasuhin nyo na yan at nang mabigyan na maayos na burol, kesa naman magsisihang kayo dyan. Sus Mariosep naman, oo. Nagtimpi na lamang ang dalawa at pilit na pinapakalma ang kanilang mga sarili. Mabuti na lamang marami ring nagpaabot ng tulong sa mag-asawa, kaya naman sa kabila ng kakapusan sa pera ay nabigyan pa rin nila ng maayos na burol at libing ang bata. Mula nang mamatay ang kanilang anak ay naging tuloy-tuloy na ang pagbabago ng takbo ng kanilang relasyon. Madalas ay lasing at madaling araw na kung umuwi si Eric. Sandra, buksan mo tong pinto! Bilis-bilisan mo naman! Pakabagal mo talaga! Gising na gising pa ng mga oras na yun si Sandra at padabog na pinagbuksan ng pinto ang kanyang asawa. Buti naman at naisipan mo pang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Ano naman kung anong oras na? Pasalamat ka nga't umuwi pa ako dito eh. Talaga bang paninindigan mo yung pambababae mo? Hindi mo man lang iniisip na may pamilya ka. Ang dami-dami pa nating utang tapos inuuna mo pa yung pag-inom at pagbabayad sa mga pokpok. Wag mo akong mapagtaasan ng boses at pagsalitaan ng akala mo naman napakaulirang asawa mo. Wala ka nang kwentang asawa, wala ka pang kwentang ina. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak natin, dahil pabaya ka. Kaya wag mo akong pinakikialaman ha. Asawa lang kita at kahit anong oras, pwede kitang palitan.
Dahil sa madalas na siyang sinasaktan ni Eric ay nagpasya si Sandra na wag na lamang pansinin yun, habang nag-iisip ng paraan kung paano niya bubuhayin ang dalawa niya pang anak na hindi na dumidepende sa kanyang asawa. Tumanggap siya ng labada at doon niya na lamang nilalabhan sa bahay upang mabantayan niya rin ang kanyang mga anak. Ngunit lalo lamang nagalit si Eric. Ano mga yan? Tumatanggap ako ng labada para kahit paano may kitain ako. Sayang din naman, tsaka ilang araw ka nang hindi nakakapasok eh. Wala na tayong pambili ng bigas at ulam. Gusto mo talagang pagtawanan ako ng mga kapitbahay natin, no? Ano na lang ang sasabihin nila? Wala akong kwentang asawa? Pinababayaan ko kayo? Ano bang gusto mong patunayan, ha? Na kaya mong buhayin ang mga anak natin dahil lang sa buwisit na labahin na yan? Eric, napapagod na ako makipagtalo sa'yo. Sana wag mo na lang masamain ang ginagawa ko. Sige, kung ayaw mong ganito ang trabaho ko, mas mabuti pa maghanap na lamang ako ng ibang trabaho sa bayan. Paano yung mga bata, ha? Gagawa ko ng paraan. Sisiguruhin ko na magiging maayos ang lagay ng mga bata kahit magtrabaho ko. Kung gusto mo, ikaw naman muna magbantay sa kanila at ako naman ang magtatrabaho. Bahala ka sa buhay mo, buwisit. Masyado ka nagmamagaling. Hindi na lamang sumagot pa si Sandra para hindi na humaba ang kanilang pagtatalo. Napabuntong hininga na lamang siya. Gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana ay manumbalik na sa dati ang kanyang asawa. Pilit niya na lamang kinukumbinsi ang kanyang sarili na babalik pa yon kung paano yon nagsimula. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang lumalala ang ugali noon. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang bahay. Sakto namang wala noon si Eric dahil 2 gabi na yon na hindi umuuwi. Matagal ka na naming gustong puntahan ni Toto. Kaya lang, abala sa pagtatrabahong kapatid mo. Buti na lamang at may nakapagsabi sa amin na dito ka namin makikita. Sayang at hindi mo na inabot ang tatay mo. Ano pong ibig niyang sabihin? Wala na siya. Alam mo ba, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo bago siya binawian ng buhay. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat na nagawa niya sa iyo. Naiintindihan niya na kung bakit nagawa mong lumaya sa amin. Akala ko ho kasi magiging maayos ang buhay ko eh. Patawarin niyo ho ako. Tama naman ho si tatay. Matigas po talaga ang ulo ko. Kaya eto, malas pa rin sa buhay. Pero nandito na ho ito eh. Paninindigan ko na lang. Umaasa pa rin ho ako na isa sa mga araw nito ay aayon din sa akin ang sitwasyon. Kahit hindi na ho para sa akin, kahit para sa mga anak ko na lang. Mahigpit niya na lamang naniyakap ang kanyang ina at humagulhol. Nung mga oras na yon ay tila ba naibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. May problema ba kayo ng asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? Ano? Sabihin mo sa akin. Inilahad niya ang pinagdaraanan nilang mag-asawa. Matapos mag-usap ay minabuti munang isama ni Aling Vilma ang mga bata pauwi sa kanila. Mga anak, kailangan muna magtrabaho ni nanay para sa inyo, ha? Doon maaalagaan kayo ng lola niyo at mga tito ninyo. Kailangan ko lang malaman kung nasaan ang tatay niyo ngayon. Paano anak? Aalis na kami. Mag-iingat ka. Basta sinasabi ko sa iyo sa tingin ko ay sumakabilang buhay na ang asawa mo. Mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Iingatan mong sarili mo. Kung sakali man na tama ang hinala ko, hayaan mo na siya. Magtrabaho ka na lamang para sa mga batang ito. Umuwi ka na lang din sa bahay natin. Kahit anong mangyari, tayo-tayo pa rin na magtutulungan. Pero wag na wag kanyang pagbubuhatan ulit ng kamay dahil kapag nagkataon, babarangin ko talaga siya. Kinabukasan, agad na nag-apply ng trabaho si Sandra. Matapos ang 1 linggo na paghahanap ng trabaho ay maswerteng natanggap siya bilang sales lady sa isang department store. Nang magkaroon ng pagkakataon ay sinubukan niyang hanapin ang kanyang asawang si Eric. Isang araw, bandang 6:00 ng hapon,
Habang namimili si Sandra sa palengke ay napalingon siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na may kasamang babae. Maayos ang pananamit, may kalakihan ng katawan at napalunuklaway naman siya nang makita kung gaano kakapal ang makeup noon at agaw pansin ang mahaba noong pilik mata. Agad niyang nilapitan yun at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Sandra? Anong... Bakit gulat na gulat ka? Hindi mo ba ako ipapakilala sa kasama mo? Sino ka ba? At bakit kilala mo ang boyfriend ko, ha? Boyfriend? Kaya naman pala nakalimot ka na may pamilya ka dahil may iba ka ng kinalolokohan. At ikaw, babaeng saksakan ng haba ang pilik mata? Mabigat ba yan? Ay, paano mo naman naging boyfriend ang asawa ko? 2 bagay lang. Marami ka sigurong pera o di kaya naman, ginayuman mo ba to? Excuse me, ano bang pinagsasasabi ng babaeng ito, Eric? Sabihin mo nga sa akin, niloloko mo ba ako? Totoo bang asawa mo ang hampas lupang yan? Sorry. So, totoo nga. Manloloko ka? Mukha ka rin pera. Galit na galit umalis ang babae. Sabay tumalikod na rin si Sandra sa kanyang asawa na tila ba walang nangyari. Sandra, sandali lang, mag-usap tayo. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero asawa mo pa rin ako. Ayusin naman natin to. Pakiusap, bitiwan mo ako. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Kailangan ko lang gawin yon dahil kailangan ko ng malaking halaga. Malaking halaga? Para saan? Para sa mga utang ko. May malaki akong pagkakautang. Kapag hindi ako nakapagbayad, siguradong papatayin nila ako. Sandra, ayoko mamatay. Pwede ba huwag ka nang gumawa ng kwento? Kung ginagawa mo lang to para magpaawa at malusutan ang kasalanan mo sa akin, pwes tumigil ka dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Agad namang bumalik sa pamimili si Sandra at nang lumingon siya ay bigla namang nawala sa kanyang paningin si Eric. Habulin mo yung kabit mo. Puwisit ka. Magsama kayo. Pagkatapos mamili ay agad na yung umuwi sa kanilang bahay. Nakaramdam yun ng lungkot dahil sa pangungulila sa kanyang mga anak. Lalo siyang naging emosyonal dahil sa sobrang katahimikan na bumabalot sa buong kabahayan. Matapos niyang magpalit ng damit ay agad naman siyang nagluto ng ulam para sa kanyang hapunan. Ngunit ilang sandali lamang ay bigla na lang may dumating na mga kalalakihan. Iniwanan niyang nakabukas ang kalan nang marinig ang mga yapak sa sala. Sino yan? Anong kailangan nyo? Huwag ka na maraming tanong. Sumama ka na lang kung ayaw mo masaktan. At gusto mo pang makitang buhay ang asawa mo. Sandali, aray! Bitawan niyo ako! Abat! Matigas rin ang pagmumukha mo, ah! Manang-mana ka talaga sa asawa mo, no? Ilang oras lamang ang nakalipas ay nagkagulo na ang mga kapitbahay nang biglang magliyab ang tahanan ng mag-asawang sina Eric at Sandra, kasabay ng malakas na pagsabog ng gasul. Napaluha ang malalapit nilang kapitbahay at natataranta sa pag-aakalang may tao sa loob ng nasusunog na bahay na yun. Nang magkamalay si Sandra ay nasa isang malaking bodega na siya na maraming sira-sirang parte ng mga sasakyan na nakatambak. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at hindi niya gaanong maaninag ang paligid. Pakawalan niyo ako dito! Tulong! Tulungan niyo ako! Unti-unti niya namang narinig ang mga yapak na noon ay papalapit sa kanya. Habang naghahalakhakan ang mga yon, itinulak nila ang isang lalaki na noon ay nakatali din. Nang buksan ang ilaw ay doon niya lamang nakita at namukaan ang kanyang asawa na si Eric. Eric? Anong ibig sabihin nito? Sino mga yan? Tanging halakhakan ang itinugon ng mga kalalakihan, hanggang sa lumapit sa kanya ang isang lalaki na nakaporma at humahalimuyak ang matapang nitong pabango. Akalain mo, artistahin pala tong asawa mo, Eric. Batang-bata pa at mukhang
Ano kaya kung siya na lang ang ipambayad mo sa akin? Para naman kahit papano ay makabawi ka sa atraso mo. Tingnan niyo naman, mapapakinabangan ko palang asawa nito eh. Mukhang may mas pakinabang pa to kaysa sa'yo. Pakiusap, huwag niyo akong papatayin. Ayaw ko pa mamatay. Hindi ko kayo pipigilan sa kung anong gusto niyong gawin sa asawa ko. Nakikiusap ako. Huwag niyo lamang kami papatayin. Ano? Nasisiraan ka na ba talaga, Eric? Ano ba talagang kasalanan mo sa kanila para gawin nila sa atin to? Ano bang ginawa mo? Ano ba nangyayari? Sabihin mo! Oh, hindi mo pala alam ang kalokohan ng asawa mo eh, no? Para malaman mo, napakalaki ng utang ng lalaking to sa akin. Marunong magsugal pero hindi marunong magbayad. Aba, hindi naman tama yon. Ni minsan wala pang naglakas ng loob na gumago sa akin, maliban dito sa magaling mong asawa. Sugal? Kailan ka pa natutong magsugal, ha? Yun lang ang nakita ko nung paraan para magkaroon ng malaking pera para may pagamot natin si Drake. Sandra, tulungan mo naman ako. Pagbigyan mo na lang sila, kung hindi pareho tayo mamamatay. Paano ng mga anak natin? Hayop ka? Talagang kaya mong gawin sa akin to? Lahat na lang ba gagawin mo para makalusot sa kasalanan mo? Ito bang kapalit ng lahat ng ginawa mo sa akin? Wala kang kwentang asawa. Pinagsisisihan kong araw na naniwala ako sa'yo. Napakasama mo. Narinig mo ba yung sinabi ng asawa mo? Wala ka raw kwenta. Oo nga naman. Kaya itong dapat sa'yo. Ikaw naman, babae. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita sasaktan basta huwag ka lang pumalag. Ano bang nagustuhan mo sa lalaking to? Bukod sa mas matanda na sa'yo, mukhang pinaasa ka lang din sa magandang buhay na ipinangako niya. Huwag ka mag-alala dahil ngayong gabi, makakalimutan mo lahat ng sama ng loob mo dito sa asawa mo. Basta sasamahan mo ako sa langit. Ha? Bitiwan mo ako! Ano ba? Hayop ka! Wala ka nang magagawa dahil ngayong gabi, akin ka na! Pagbabayaran niyo to! Isa-isang nagsilabasan ang mga tauhan ng lalaki habang patuloy na pinagsasamantalahan ang pagkababae at kahinaan ni Sandra sa harap ng kanyang asawa. Habang binababoy ng lalaking yon ang kanyang katawan ay wala siyang ibang maramdaman kundi galit kay Eric na nung oras na yon ay nakatulala lamang at nakatingin sa isang sulok habang tumutulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo ko, pero ito lang ang tanging paraan para makauwi tayo ng buhay sa pamilya natin. Sana mapatawad mo pa rin ako pagkatapos ng lahat ng ito. Matapos pagsawaan ng lalaki ang katawan ni Sandra ay agad na rin yung nagbihis at lumapit kay Eric. Hindi pa tayo tapos. Kailangan mo pa magtrabaho sa akin para tuluyan kang makabayad sa mga utang mo. Pasalamat ka dahil naibsan ang galit ko sa iyo dahil sa masarap mong asawa. Siguruhin mo lang na mananatiling tikom ang mga bibig ninyo kung ayaw mong pati mga anak mo ay pagbayarin ko sa atraso mo sa akin. Si Sandra naman tulala lamang habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Nandidiri sa kanyang sarili at walang ibang nararamdaman kundi matinding galit. Ilang sandali lamang bumalik ang mga tauhan ng lalaki. Ano? Tarantado ka kasi, kaya ayan, asawa mo tuloy ang napagdiskitahan ni boss. Pasalamat ka na lang at yan lang ang inabot nyo, pero huwag kang gagawa ng kahit ano laban sa kanya. Dahil sa susunod na magkita-kita ulit tayo, totodasin na kayo noon. Lalo ka na! Kinalagan nila si Eric na noon ay nakatali sa isang poste. Itinulak pa yon ng mga kalalakihan papunta sa asawa habang humahalakhak ang mga yon. Tila wala pa rin sa sarili ang nakahilatang si Sandra ng mga sandaling yon. Hindi pa rin nakaayos ang kanyang damit. Si Eric naman ay umiiyak habang pilit na itinatayo ang kanyang asawa.
Matapos ang matagal na minutong pananahimik, ay muling may lumabas na boses sa bibig ng babae. Bitawan mo ako. Kasalanan mong lahat ng ito. Hindi kita mapapatawad kahit lumuha ka pa ng dugo. Naging mabuting asawa ako sa'yo. Paano mo ito nagawa sa akin? Paano mo natin na mangyari sa akin ang lahat nito? Hayop ka! Hayop! Tumigil ka na. Nangyari na nangyari. Hindi ba dapat magpasalamat ka na lang dahil buhay pa tayo? Kung hindi ako pumayag sa gusto niya, paano ang mga bata? Papatayin nila tayo. At talagang ginagamit mo pa mga bata? Kailan ka pa ulit nagkaroon ng pakialam sa amin, ha? Pinabayaan mo na kami, di ba? Matagal na ako nagtitiis sa mga maling pagtrato mo sa akin. Lahat ng yun tiniis ko kasi akala ko napagod ka lang sa pagiging mabuting asawa mo. Pero mukhang nagkamali ako. Ngayon hindi mo na kailangan magmaskara para itago kung sino ka talaga. Mula ngayon, tapos na tayo. Wala ka ng mga anak at wala ka na ring asawa. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Kaya mo ba? Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin. Tama na! Huwag mo akong ikulong sa utang na loob na matagal ko ng pinaghirapan. Isang malaking pagkakamali na naniwala ako sa lahat ng mga pansamantalang kabutihan mo. Kinamumuhian kita. Nanginginig ang tuhod na tumayo si Sandra at dahan-dahang naglakad palabas sa malaking lumang gusali hanggang sa makarating siya sa kalsada. Isang tricycle driver naman ang sumaklolo sa kanya. Nang makita siyang naglulupasay sa kalsada, umiiyak at sumisigaw sa galit. Isinakay siya noon hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang madadatnan nung mga sandaling yun. Amoy niya pa ang usok mula sa natupok nilang bahay dahil sa sunog. Napaupo na lamang ang babae sa harap ng kanilang tarangkahan. Awang-awa naman ang tricycle driver na nag-abot pa ng 200 piso bilang tulong kay Sandra. Nagpunta naman siya sa isa sa kanilang mga kapitbahay at ninang ng kanyang pangalawang anak. Awang-awa yun sa kanyang kalagayan, lalo na nang malaman nito ang pinagdaanan ni Sandra sa taong pinagkakautangan ni Eric. Nagmabuting loob na ihatid nito si Sandra sa lugar na kanyang kinalakihan upang makasiguro na ligtas siyang makakauwi. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe ay muli niyang nahagkan at nayakap ang kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang mga kapatid na noon ay binata na. Malayo na ang kaibahan ng bahay na iniwan niya noon. Mas malaki at mas matibay na yun ngayon. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala na ang kanyang tatay Roy. Malugod namang nagpasalamat si Aling Vilma sa kumare ni Sandra bago yun umalis. Sa isang silid, taimtim na nag-usap ang mag-ina. Ano ba talaga nangyari? Bakit may mga pasaka? Nagkita na ba kayong dalawa? Sinaktan ka na naman ba ni Eric? Magsabi ka sa akin ng totoo. Hayop siya, Nay. Demonyo siya. Naghahasa ako ng dahil sa kanya. Binaboy nilang pagkatao ko. Napakuyom ng kamao si Aling Vilma. Ramdam niya ang sakit, takot at bigat ng kalooban ng kanyang anak nung mga oras na yun. Napakasama nila. Huwag ka mag-alala. Pagbabayarin natin ang hayop mong asawa, pati na rin ang lalaking gumahasa sa'yo. Tahan na, anak ko. Kailangan mong tatagan ang loob mo, alang-alang sa iyong mga anak. Makalipas ang 3 araw. Nay, ano hong ginagawa natin dito? Ano po ang mga yan? Nandito tayo para maningil at gumanti sa mga nangwalang hiya sa'yo, lalong-lalo na sa demonyo mong asawa. Hinding-hindi ko mapapalagpas ang pagkakataong ito. Nakakalungkot isipin na halos parehong kapalaran natin sa pag-aasawa. Kaya naman, marapat lamang na muli kong gamitin ang aking kaalaman sa pambabarang upang tulad ko, makalaya ka na rin sa kasamaan ng isang lalaking bahagang buntot
at ginawa kang pambayad sa kanyang mga utang. Pero paano? At kailan pa ho kayo natutong gumamit ng mga ganyan, Nay? Matagal ko nang itinatago ang aking kaalaman. Nang makilala ko ang tatay mo, itinago ko ito sa kanya. Nagbago ko. Tinalikuran ko to sa mahabang panahon para lamang sa tatay mo. Pero siya rin na nag-udyok sa akin na bumalik sa pambabarang. Nang lumayas ka, halos araw-araw ay sinasaktan niya kami ng mga kapatid mo. Madalas kinukuha niya ang kita namin para makabili ng alak at natuto pang magsabong. Naging mas malupit ang tatay mo hanggang sa muntik niya na ako mapatay noong mag-away kami. Sa sobrang galit ko, muli kong binuhay ang kaalaman ko para gantihan siya. Pinatay ko siya. Ako ang pumatay sa demonyo dito sa pamilya natin. Pinatay niyo si tatay? Sa pamamagitan ng mga gamit na ito? Oo, tama. Sa pamamagitan ng pambabarang ay kaya kong pumatay. At magagawa rin natin yon sa mga taong nagkasala sa iyo, lalo na sa Eric na yon. Ito ang aklat. Tingnan mo at hawakan mo. Dito nagmumula ang lahat ng kaalaman ko sa pambabarang at ang manikang ito ang magiging daan upang maipasok natin ang sumpa sa kanilang katawan. Ang laman ng garapong ito ang mga alaga ko. Pantanim ng kahindik-hindik na takot para sa aking bibiktimahin. Sakit na walang lunas, kamatayan na hindi matatakasan ang ipapamalas natin sa kanila. Yun ay kung nais mong gumanti, anak. Alalahanin mo ang sakit at lahat-lahat ng mga hirap na pinagdaanan mo sa kamay ng lalaking pinagkatiwalaan at minahal mo. Kung hindi siya mabubura sa buhay nyo, hindi matatapos ang ugnayan nyo at ng mga bata. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng iyong puso at siguradong manggugulo lang yon ng paulit-ulit. Tama po kayo, Nay. Panahon na para tuluyan na siya mawala sa buhay namin ng mga anak ko. Patutunayan ko sa kanya na kaya kong buhayin ang mga bata at ang hayop na lalaking nambaboy sa pagkatao ko. Gusto kong unahin niyo siya. Gusto kong magbayad silang lahat, Nay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lalaking nanggahasa kay Sandra, ay nagising yon sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Nagtataka siya dahil bukas at gumagana naman ang kanyang aircon. Nang siya ay tumayo, bigla na lamang nagpatay-sindi ang ilaw. Napadungaw pa siya sa bintana nang marinig ang malakas na alulong ng mga aso. Natanawan niya rin ang kanyang mga tauhan na nag-iinuman sa kubo. Hinubad niya ang kanyang damit dahil tagaktak na ang kanyang pawis. Tumungo siya sa banyo at pinagmasdan ang kanyang sarili sa salamin. Hanggang sa may naglabasang mga gagamba mula sa butas ng kisame. Mula pagkabata ay yun na ang kanyang kinatatakutan. Ha? Bakit napakaraming gagamba? Anong gagawin ko? Napapikit ang lalaki at sumuot sa isang sulok habang sumisigaw sa takot nang maramdaman ang mga galamay ng sandamakmak na mga gagamba. Ngunit sa isang iglap ay bigla naman yung nawala. Tumungo siya sa gripo at paulit-ulit na naghilamos. Nananaginip lamang ako. Hindi yung totoo. Nananaginip lang ako. Pagtingin niya sa may salamin ay bigla namang nabasag yun matapos makita ang isang itim na anino ng babae. Narinig niya ang mga kahindik-hindik na bulong. Tinakpan niya ang kanyang tainga kasabay ay naihina siya sa salawal sa labis na takot nang marinig niya ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na gumagapang sa sahig. Maya-maya naramdaman niya ang pagtama ng mga hampas sa kanyang paa na tila ba binabalian siya ng buto, dahilan para hindi na siya makatayo. Pilit niyang inabot ang gunting sa kanyang mesa sa kwarto at hinawakan yun. Sino ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Tama na! Tigilan mo na ako! Kulang na kulang pa yan para sa mga lalaking halangang kaluluwa na katulad mo.
Ngayon mo ilabas ang tapang mo para pagsamantalahan ang anak ko. Yan, gamitin mo ang gunting na yan para kitlin ang iyong buhay. Hindi mapigilan ng lalaki ang kanyang mga kamay na animoy may sariling buhay na unti-unting itinatarak ang matulis na bahagi ng gunting sa kanyang tiyan. Bago yun tuluyang nawalan ng malay ay kitang-kita niya ang isang imahe ng babae na nakatayo sa kanyang tagiliran. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Isa-isa namang nagsitakbuhan ang mga tauhan nito nang marinig ang sigaw ng kanilang amo. Isa na rin sa mga tauhan niya ay si Eric bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Nang makaakyat ang mga yon sa kabahayan, ay nagpaunahan pa sa kwarto kung saan naroon ang wala ng buhay na lalaki. Halos masuka sila sa napakaraming dugo at ang hindi maipaliwanag na nagliliparang mga insekto sa silid nito at napakaraming gumagapang nagagamba sa kanyang katawan. Ano nangyari sa kanya? Ano mga yan? Aba, malay namin. Hindi ba't ikaw ang umalis kanina para umihi? Baka naman ikaw ang may kagagawan nito. Plinano mo ba lahat ng to? Hindi ko magagawa yung sinasabi nyo. Huwag ka na magsinungaling pa. Ikaw lang naman ang bukod tanging may dahilan para gawin to sa kanya eh. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako mamamatay tao. Bago pa man tuluyang gulpihin ng mga lalaki, ay bigla na lamang nandilim ang kanilang mga paningin at bigla silang natumba sa kanilang kinauupuan. Kapansin-pansin ang napakaraming dugo mula sa kanilang mga ilong na bumubulwak sabay ng mga tipaklong at uod na kulay itim. Ano nangyayari sa inyo? Ano ba nangyayari? Gumising kayo! Hoy! Hindi! Patay na rin sila! Anong klaseng nilalang ang may gawa nito sa inyo? Nagpalinga-linga yun sa kanyang paligid at nang makita ang ilang mamahaling gamit at isang bag na naglalaman ng maraming pera ay napalitan ang takot noon ng tuwa. Agad siyang umalis, bitbit ang naturang bag. Siguro ito ng paraan para muli ko maayos ang pamilya ko. Sigurado matutuwa si Sandra kapag nakita niya mga to. Hindi niya ako matatanggihan. Aayusin namin ang pamilya namin. Magkakasama-sama na ulit kami. Nang makaalis ang lalaki sakay ng tricycle, bigla na lamang nasunog ang malaking bahay sa hindi malamang dahilan. Laking gulat niya nang malaman ang nangyari sa bahay nila at nung mga oras na yun ay alam niya na kung saan muling makikita ang kanyang mag-iina. Lakas loob niyang pinuntahan si Sandra sa bahay ng mga magulang nito. Paulit-ulit na tinatawag ni Eric ang kanyang asawa at ang mga bata sa labas ng tarangkahan. Nay, akala ko ba... Bakit buhay pang lalaking yan? Masyado pa maaga. Hindi pa kasi dumarating ang nakatakdang oras ng kanyang kamatayan, anak. Huwag ka matakot. Ipakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Sige na. Nang lumabas si Sandra, ay masayang-masaya naman si Eric. Sabi ko na nga ba, hindi mo rin ako matitiis eh. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka nang makita ang kutsilyong hawak ni Sandra at nanlilisik ang kanyang mga mata. Kapag hindi ka umalis, sisiguruhin ko na hanggang dyan ka na lang sa kinatatayuan mo. Sandra, huwag ka na magalit. Alam mo, makakabawi na ako sa'yo. Marami na akong pera ngayon. Maibibigay ko na lahat ng pangangailangan mo, pati ng mga anak natin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na ako gagawa ng kalokohan. Sumama na ulit kayo sa akin. Mag-asawa naman tayo, di ba? Nababaliw ka na. Naririnig mo ba ang sarili mo? Asawa? Hindi ka na nahiya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Wala ka man lang ni katiting na konsensya at pagsisisi. Lumayas ka. Hindi ka namin kailangan. Ikaw na nga tong sinusuyo, ikaw pa tong galit at magmamatigas. Ayaw mo? Eh di wag. Sinisiguro kong gagapang ka rin pabalik sa akin kapag wala na kayong makain ng mga anak mo. Buisit. Huwag sanang lalaking aangangat kasing bobo mo yung mga anak natin. Dahil pag nagkataon,
Kawawa naman sila. Tingnan ko lang kung sinong totoong kawawa sa atin. Sisiguruhin ko na kakainin mo lahat ng sinabi mo bago ka tuluyang mamaalam sa mundo. Umuwi ang lalaki sa dati niyang bahay. Bakas na ang kalumaan at napakaraming kalat. Nagbayad pa siya ng mga binatilyo na naging katuwang niya para linisin yun. Bumili siya ng mga bagong gamit, masarap na pagkain at alak. Bandang 11:00 ng gabi, malakas na ang tama ng lalaki dahil nakaubos na siya ng 2 boteng alak. Ang tanga-tanga mo, Sandra. Ayaw mo ng masarap na buhay, ha? Akalain mo nga naman, ang tagal ko na nagpapakahirap sa trabaho, tapos sa isang iglap lang, may ginto ko karaming pera. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Malas mo lang talaga, Sandra. Ayaw mo na sa akin. Sige lang, bibili ako ng mas bata at mas maganda sa'yo, kahit ilan pa. Walang babae ang di magkakandara pa sa akin ngayon. Nang akma na siyang susubo ng pulutan, napakurap siya ng paulit-ulit. Kitang-kita niya ang iba't ibang laki at uri ng mga uod. Ano mga yan? Saan galing ang napakaraming uod na to? Minumulto na yata ako sa bahay na to. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Maya-maya, bigla namang nakaramdam yon ng pananakit ng lalamunan at nangingiwi na rin ang kanyang bibig. Napahiyaw pa yon nang biglang may mga bagay na tumusok sa kanyang mata. Napagapang na rin siya sa sahig. Habang nagpupumalahaw sa sakit at takot ay ramdam niya ang mga papalapit na yapak at pamilyar na amoy. Sandra, ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Hindi ako makakita. Dalhin mo ako sa ospital. Humingi ka ng tulong. Hindi karapat-dapat tulungan ang isang katulad mo. Ang dapat sa ipahirapan. Tatapusin na kita. Sa kabilang banda, gamit ang mga lumang karayom at pulang sinulid, ay paulit-ulit na tinahi ni Vilma ang manika sa parteng bibig nito. Wala nang lalabas na masakit na salita dyan sa bunganga mo upang maliitin at manipulahin ang anak ko. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, nilaslas nun ang leeg ng manika. Kaya naman, nung mga oras na yun, ay biglang bumaha ng dugo sa bahay ni Eric at unti-unti na yun nalagutan ng hininga. Samantala, tapos na. Wala na siya, anak. Malaya ka na sa hayop na yon. At mahigpit na yumakap si Sandra sa kanyang ina. Nay, tama po ba yung desisyon ko? Wala naman po akong dapat pagsisihan, di ba? Ay, ngayon ka pa nakaramdam ng awa. Kasasabi ko lang sa'yo, di ba? Patay na siya. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, anak. Hindi dapat iyakan at kaawaan ng lalaking katulad niya. Tandaan mo, hindi mo yun ginawa para lamang sa sarili mo, kundi para na rin sa 2 mo pang anak na babae. Gusto mo bang kalakihan ng mga anak mo ang magulong pamilya na meron kayo? Gusto mo bang maranasan nila ang kalupitan ni Eric? Kung ikaw nagawa niyang ipambayad sa utang niya, paano na lamang ang mga anak niyo? Mga babae pa naman sila. Kinaumagahan, napabalita sa baryo ang nangyari kay Eric. Ang akala ng mga tao ay magnanakaw ang pumatay sa lalaki, lalo na't nagkalat ang pera sa loob ng bahay noon. Tingnan mo nga naman, patay na nga napagnakawan pa. Ganyan talaga nangyayari sa perang hindi mo pinaghirapan. Naglalaho na parang bula. Makalipas ang 1 taon. Nay, te, mas mabuti siguro kung umalis na lamang tayo sa lugar na to para makapagsimula po tayo ulit. Natanggap na ho ako sa kumpanyang ina-applyan ko. Malaki ho ang sahod at maraming school din ho ron ang nag-o-offer ng scholarship para sa mga kapatid ko.
At ikaw rin ate, kung gusto mo talagang makapagtapos, mag-aral ka ulit. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Salamat, Toto. Akalain mong ikaw palang tutupad sa pangarap ko na mag-aahon sa pamilya natin? Salamat sa pagmamahal niyo sa mga anak ko, ha? Lalo na po kayo, Nay. Siyempre naman, mga apo ko kaya yan. At mga babae pa, samantalang ang kuya mo lahat ng anak kay lalaki. Salamat sa Diyos at nagtino na rin siya. Dahil konting-konti na lang babarangin ko na rin sana. Masaya rin ho ako para kay Kuya, Nay. Makalipas ang ilang taon, mula sa pagrerenta, nakapundar na sila ng sariling bahay at pwesto para sa kanilang negosyong bigasan. Akalain mo noon, namumroblema tayo dahil wala tayong maisaing na bigas. Ngayon, tayo na may sariling bigasan. Ang bait-bait talaga ng Diyos sa kabila ng lahat. At hindi mangyayari to kung hindi dahil sa iyo, Toto. Maraming salamat, ha? Huwag mo nang isipin yon, ate. Akong meron sa ngayon, kaya naman ako ang tutulong sa inyo. Alam nyo, lahat ng pagsusumikap ginawa ko dahil katulad mo noon, gusto ko lang din magkaroon ng maayos na buhay. Siguro, magkaiba lang tayo ng paraan at sitwasyon kung paano natin maaabot yung mga gusto natin sa buhay. Sa totoo lang, sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil mas marami ang magagandang bagay na nangyayari ngayon. Tama ka dyan, ate. Tingnan mo na lang kung gaano kasaya si nanay sa mga apo niya sa'yo. Ikaw, kailan mo bibigyan ng apo si nanay, ha? Ate, masaya na rin ako para sa mga pamangkin ko. Hindi ko na kailangang... Ikaw, ha? Meron kang hindi sinasabi sa akin. Huwag ka nang mahiya. Kahit hindi mo sabihin, ramdam ko naman. Kailan pa yan? Huwag mo nang itago dyan sa malalaking muscle mo. Ate, natatakot kasi ako kay nanay. Baka mamaya barangin ako niyan kapag nalaman niyang bakla ako. Sira, bakit naman niya gagawin yon? Sigurado ako na kahit ano ka pa, matatanggap ka ni nanay. Mahal na mahal ka kaya namin. Tsaka, kailangan mo muna matanggap ang sarili mo para mahalin ka ng mga tao sa paligid mo. Wala kang dapat ikahiya sa pagiging bakla dahil may mabuti kang puso. Matalino ka at higit sa lahat, kung diskarte at pagiging responsable ang pag-uusapan, walang sinabi ang ibang lalaki dyan. Baka naman gusto niyo kung isali dyan sa masayang usapan ninyo. Nay, may sasabihin ho sana ako sa inyo. Ano, mag-aasawa ka na? Nakabuntis ka ba? Ano, sabihin mo nang... Nay, bakla ho ako. Ikaw? Bakla? Ay, sus Mariosep, pinaglololoko mo ba ako? Sandra, kunin mo nga yung pambarang ko. Nay naman, sabi ko na nga ba Biro lamang yun, anak. Totoo yung sinabi ko sa inyo, kaya lang natatakot ho ako na baka makurot niyo ako sa singit. Ay nako, bakit naman ako magagalit? Hindi ba't mas masaya dahil dalawa pa lang babae ko? O baka naman meron pa rin hindi naamin sa 4 na binatilyo ko dyan. Ay nako, sus Mariosep. Yon, dumadami na tayong mga bakla dito sa kwentong Enteng. Mabuhay po kayo. Dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay MJ Pondang. Hi po kay Mariam Duka, kay Princess Apple from Robert Crimen. Hi kay Habi Mitsuru from Raquel Hasigawa. Hello din po kay Emma Dumato, kay Desiree de los Santos, sa mga nambugbog, kay Kurt Mina, hello sa inyo. Hi po kay Joanna Bolante Marasigan from Barzay, Kuna. Happy birthday kay Ashley na nasa Kona, Hawaii from Febe Ranyada. Hi kay Zane Axel Ranada. Hello po kay Chris Gel Mamado. Hi kay I Love Travel, kay Roslyn Jimenez. Hello kay Lydia Lopez. Hi kay Mona Karem, kay Rachel Fizaris, at kay Zairab Sharif. Hello din po kay Vivian Escondo, kay Abel Hipolito, kay Christine Guevara from Lebanon. Hello kay Marisa Villanueva, kay Isabel FD, kay Edeline Oman, RB Nene, at kay Boss Eber Pasqua from Paul Norman Mercado. Hello po kay Maricon Aran, kay Celia Tolentino, Lenny Villegas, Mary Ann Pesino, kay Mikasa RG.
Hello din po kay My Favorite Song Collection, kay Eric Ampad, kay Marjorie De Quilla, kay Mira from Batangas, kay Elizabeth Hardenil. Hi din po kay Maria Therese Alimios. Hello kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia from Lucy Buendia. Hello po kay Edna Lintupas. Shout out kay Mel Santarita, kay Just Me, kay Marivic Sente, kay Maymegs, kay Jessica Rojas, hi kay Salve Laureta, kay Dores Estander, kay Annalyn Compendio, kay Zara Falarcuna, kay Ingkong Natik. Hello po kay Maria Lina Kagawa, kay Ami Viray, shout out kay Cherry Mukbang ASMR. Hello din po kay Shauma TV, kay Chat Advincula, kay Josefina Fuelias, shout out kay Cleo Abalos, kay Carmela, kay Sally Roldan, kay Lore Lee Coral, kay Zenaida Adoviso, kay MJ Pablo, hi kay Jonah Halog, kay Manny Maniego, kay Delia Luwage Tonzo, shout out po kay Filipina Palsario, kay Gemma Jane Guagano, kay Junior Tumampok, hello po kay Febe Ranyada, kay Mirasol Masuher, kay Rai, kay Hazel Mea 05. Shoutout din po kay Catalea Soto. Happy birthday po kay Rodney from Febe Ranyada, kay Glef Plenel. Hi kay Judy Sabelina, kay Rosalina Bugayong, kay Lydia Torilla. Hi din po kay Hana Maylin Sesgundo, kay Tess Gutierrez. Yun, pinsan, napakagaling ng ginagawa mo dyan sa Hong Kong. Mag-iingat po kayo palagi. Hello po kay May Espiritu. Hi kay Susana Llobrera, kay Monica Nieves, kay Ella Heda, kay Adi Larico, sa asawa po ni Zaira Kim Magbanwa. Hello kay Michelle Marciano, kay Lotlot Soberano. Shout out kay Dimples Yumi, kay Arlene Castro Ramos. Shout out din sa napakalupit po na si writer Michelle. Hi kay Annalisa Puazo, kay Jellies, at happy birthday po kay Mira ng August 31. Mabuhay ka hanggang gusto mo, ma'am. Hi kay Asa Garcia sa JBY Girls ng Marcelo Green, Parañaque City. From Leia Acubia. Hi po kay Vivian Gatchalian, kay Finky Rusi 14. Hello din po kay Jennifer Mauricio, kay Edgardo Fontanilla, kay Sheena Enriquez, kay Joan Pionello, kay Ami Bug. Hello din po kay Cola Lona, kay Lady Sparrow Taurus, kay Roxanne Gaudicos, kina Ryzen Nieves at Dongbang Nieves from Monica Nieves. At siya nga po pala, makikiusap po si Kwentong Enteng, pakisupport po natin ang ating kaibigan na si Ang Hukom na nagbalik na ulit. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.